bawat isa. Amen. At napakabilis po ng panahon. Ngayon po ay halos pumasok na tayo sa buwan ng Marso. Amen. At alam po ninyo na ilang araw na lang, bear na naman. O ilang buwan. At kailan lang po ang nakaraang mga Pasko, subalit bear na naman ang inaasahan ng tao. Kasi mahal na araw na naman ang paparating. Pagkatapos nun, yun na naman. Yan ang iniintay ng mga Pilipino. Yung mahal na araw, pagkatapos, ano na naman ba ang susunod? At sa gabi pong ito, tayo po ay apalad sapagkat muli ang ating aralin sa buwang ito ay isang panawagan, isang team na kung saan sa buwang Marso mula sa unang linggo hanggang matapos ang buong Marsong ito ay ang believer spiritual powers na kung saan kinakailangan po na magkaroon tayo ng kapangyarihan, tayo mga believers. Yung spiritual power, we need to educate ourselves about power we inherited from our Lord Jesus Christ. So that we can overcome the scheme of our enemies against us. Yung kaaway natin. Sinong kaaway natin? Ang mga namumuhay sa mga impapawid na kung saan, yung mga spirito na hindi natin nakikita. The first power that we are to study in tonight is the living Word of God, na kung saan wala tayong pwedeng itapat kundi lamang ang salita ng Diyos sa kanila. Amen! At naniniwala po ba kayo na ang kaaway natin ay hindi laman, dugo, kundi sabi nga ng Ephesians 6 na kung saan na ito ay mga espiritu. Kaya naman sila ay tatapatan natin ng kapangyarihan ng espiritu, walang iba kundi ang buhay na salita ng Diyos. Amen! Sapagkat dito po ay isang pananggalang sa bawat kaaway na kung saan bigkasin lang ang salita ng Diyos at ito ay nagmumula sa puso na kung saan ito ay magiging sandata ng bawat Kristiyano. Kaya kung kulang ka ng kaalaman sa salita ng Diyos, kung iisa lang ang alam mo na verse, yung sabi nga ni Pastor Manny nung Sabado, yung Jesus wept, napakaiksi lang ng yung sandata. Sabi niya, parang ano lang yan, parang karayaw mo aspilin na hindi nasasaktan ng kaaway kapag binabanggit mo, Jesus wept, parang ano lang, parang kinikiliti mo lang ang kaaway. Subalit, dito ho ay nakikita natin, kapag tayo ay kargado ng salita ng Diyos, tayo ay isang Kristiyanong matatag. Amen. Lalo na kung ito ay ating pinamumuhay sa pang-araw-araw natin. Yung daladala natin, kargado tayo ng salita ng Diyos, pagkatapos ay ating pinamumuhay, tayo ay kakaiba. Wala tayong takot, hindi tayo natitinag sapagkat tayo naninindigan sa ating pananampalataya na alam natin buhay ang salita ng Diyos at ito ang ating nagiging sandata. Amen. Kaya nga po, dito sa aklat ng Hebreo, chapter 4, verse 12, dito po natin kukunin ang ating teksto. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword, it penetrates even the dividing soul and spirit, joint and marrow. It judges the thoughts and attitude of the heart. So, sige po, pagpalain po ng ating Diyos ang kanyang salita, tayo muna'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Ayahan mo po sa aming kalagitnaan na ikaw po, Panginoon, ang magbigay at magdala ng kapangyarihan sa iyong salita. Bawat isa sa amin, Panginoon, magbukas ka ng unawa. Sa ganoon, Panginoon, ang lahat ng aming marinig ay pakinabang sa aming spiritual na buhay. O Diyos, wala ka pong lalampasan sapagkat tunay nga, sa ganoon, mabuksan ang aming mga pakinig. At ayahan mo rin, Panginoon, bawat salita na aming maririnig, may pamuhay namin ito. Maging ang iyong lingkod, Panginoon, sa gana ng aking sarili, wala akong magawa, Panginoon, kung ako'y iwalay sa iyo. Subalit sa gabing ito, iniiling ko po na ako'y itago niyo sa iyong pagkading. Ang salita mo ang aking sasalitain at ikaw pong magbigay ng kapangyarihan. Salamat po, pagpalain mo po ang iyong salita sa aming kalagitnaan.
sa bawat isa na humingi, Panginoon, ng kagalingan, kagaya ng panalangin namin nanguna sa panalangin, Panginoon, na kung saan sa latay at sa sugat mo, kami nagsipagaling na, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, umaasa po kami ng kagalingan, umaasa kami ng kapayapaan at kagalakan sa aming puso sa gabing ito sapagkat ikaw at ang banal mong Espiritu ang siyang nangunguna sa lahat. Purihin ka, sambahin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Dito po, babalikan po natin ang ating teksto. Hebrew 4:12, sabi nga, for the word of God is alive and active. Ibig sabihin, ito ho ay buhay. Kapag sinabing buhay, talagang ito ay nag-i-increase. O kaya naman, mayroong power, kasi buhay eh. At ito ho ay kumikilos, sumusulong. Ayan. At tandaan mo natin, buhay kasi siya. And active. Ibig sabihin, aktibo siya. Kaya kung minsan, di ba sa balita, kapag ang bulkan ay aktibo, sinasabi lang, buhay yan, aktibo yan. Kaya yan ay mapanganib. Dito naman po sa salita ng Diyos, buhay at aktibo sa bawat Kristiyano, ito ay nagdadala ng paglago, nagdadala ng pag-asa, nagdadala ito ng kapangyarihan sa bawat isa. Amen. Kasi po, buhay siya at aktibo. Kaya sabi niya, sharper than any double-edged sword. Ibig sabihin, yung talim niya ay daig pa niya ang magkabilang talim ng espada. It penetrates even dividing soul and spirit. Alam niyo po, ang soul and spirit, magkadikit kasi yan. Di mo pwedeng mapag-iwalay yan. Sa kamatayan, kapag patay ng tao, ang espiritu ay babalik sa Diyos. Pero abang buhay ang tao, hindi pwedeng mag-iwalay ang espiritu at ang kaluluwa. Pero anong sinasabi nito? Ang tanging pwedeng makapag-iwalay niyan ay ang salita lang ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang kaluluwa o ang espiritu ay patay, iba ang pinupuntahan ng espiritu, masamang espiritu ang tungo niya, ibig sabihin, sa pagbasa mo ng salita ng Diyos, pwedeng maligtas ang iyong kaluluwa sapagkat lilinisin at aagawin uli at bubuhayin ng espiritu. Ibig sabihin, pwede niyang pag-iwalayan eh. Yan lang ang pwedeng makapag-iwalay, ang salita ng Diyos. Kaya nga, ang ating pong paksa na kung saan the living word of God, yung joint and marrow, sabi nga, yung parang, sino po yung kumakain ng mga bulalo dito? Ayan. Yung sinisip-sip yung marrow sa loob. Ang sarap, ang linamnam. Isipin ninyo, tumatagos ito. Kaya kung minsan ay nakadarama tayo ng masakit na pananalita sa pulpitong ito na nanggaling sa salita ng Diyos sapagkat ikaw ay tinatagusan ng iyong buto. Kasi ang isang tao kasi na matigas ang ulo, puno ng paggawa ng masama, sasabihin ng iba, maitim ang buto nito. Ayan. Matuling niya butol. Wala nang... pero kapag yan ay sinaliksik ng salita ng Diyos, tagus sa buto yan. At yan ay nararamdaman ng isang tao na gumagawa siya ng kalikuan, natutuwid at nasasaktan. Amen. Parang kaunti lang yung mga natutuwid ng salita ng Diyos. Yung banda rito, yung dito, hindi ata natutuwid. Amen po ba? Yan. Amen. At alam po natin, and then sabi nga rito, it judges the thoughts and the attitude of the heart. Ibig sabihin, yung panukala at ang yung puso, alam niya. Ibig sabihin, pwede niya itong bigyan ng paninimbang na kung saan na ang iyong kaisipan at ang iyong puso na pwedeng dalhin ito sa isang malinis na pamumuhay. Kaya ang ibig sabihin, kaya hindi lang yung mga ukom, yung mga nagbibigay ng judgment, kundi ang salita ng Diyos. Bakit? Itinuturo ang kamalihan, itinuturo ang matuwid, o kaya itinuturo kung ano ang gagawin upang ikaw ay maligtas. Amen? Kaya po, ang salita ng Diyos, ganito kabisa. Kung babasahin mo, baging sa Old Testament, hindi lamang sa Hebrew. Kung natatandaan noon ninyo, nang si Ezra, basahin niya ang salita ng Diyos sa harapan ng marami, nung itatayo ang templo,
Alam niyo po ba na sa verse, tingnan ko lang po, kasi nabasa ko ito ewan ko kung, dito ho sa Nehemiah, yan. Sa Nehemiah chapter 9 yun, 9 na kung saan, and then 8 hanggang 10, binasa ang salita ng Diyos at nagsiiyakan ng mga Israel. Kasi buhay siya at aktibo, amen. Kaya kung minsan po naririnig mo ang salita ng Diyos dito, bumabalik din at nangyayari din sa atin habang naririnig mo ang salita ng Diyos, kung minsan napapaluha ka. Bakit nangyayari yon? Kasi ang iyong kaluluwa ay nasisiyaan kapag naririnig niya yung pag-asa na wala kang maaninag pagkatapos marinig sa salita ng Diyos. Ito ho ay kumukumporme, kaya napapahiyak ka. Amen. Kapag dinanas mo yung kapatid, mapalad ka. Totoong aktibo ang salita ng Diyos sa iyo. Pero kapag hindi nangyayari sa iyo, matigas ang iyong puso, pabungkal mo pa sa salita ng Diyos. Ito ay isang bagay na kung saan kailangan tayo ay nakahanda na tanggapin ang buhay na salita ng Diyos upang sa ganoon tayo ay magkaroon ng isang matagumpay na relasyon kay Kristo. Sabi nga, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even dividing soul and spirit, joint and marrow. It judges the thoughts and the attitude of the heart. Tanging ang salita lang ng Diyos ang pwedeng gumawa nito at wala ng iba pa. Yes, of course. Alam niyo po ba, the largest library in the world is the Library of Congress. It's located in Washington, D.C., USA. It has about 195 million. Imagine, 195 million items with more than 70 million books and other printed materials, including maps. Sari-sari na yung nakaimbak doon sa Library Congress na kung saan ito ay nasa Washington, D.C. Sari-sari yung nakalagay, may materials including maps, films, pati sa mga pelikula na kung saan pinagsama-sama doon, and manuscript. But, sabi nga, pero may nung tanging iisa doon na siya sa library nyo na makiklaim mo to be living and active. At ano ho yun? Yung Biblia. Nandoon. Yung lahat ng binanggit ko ay hindi buhay, hindi aktibo. Pero mayroong isang nakalagay doon na isang aktibo at walang iba kundi ang Biblia. Amen! Mapalad po tayo sapagkat ang salita ng Diyos ay ganito, samantalang nung una ay parang mga scroll na iisa at binubuksan pa. So, ibig sabihin, tayo ay mayroong kompletong mga scroll. At ito ang mabuting balita na kung saan ang Biblia. Amen. Kaya nga, ito ay isang pagpapala sa bawat isa sa atin kapanaunan. Pero kung minsan, parang hindi pagpapala eh. Bakit to? Ako rin naman noon, gano'n eh. Makita mo kung minsan, ihipan mo pa yan eh. Bakit? Nakaambak lang doon sa isang lugar at puno ng alikabok. Yan ang nakakalungkot. Sinasabi sa kapanaunan natin na tayo ay mapalad, subalit hindi natin ito pinapansin. Kung minsan, nung bagong Kristiyano ka pa nga, ay iingi ka, pwede bang humingi ng old and new? Mahinit ka eh. Old and new. Mayroon tayong New Testament. Hindi, kung pwede po, old and new. Pag binigyan mo naman, minsan bisatayin mo sa kanila, ayun. Yung patong na nilagay nila, ganun nakataas at nasa ilalim yung Biblia. Paano niya mabasa? Hello? Tayo po ba'y guilty dito? Ay, walang guilty. Ako lang siguro noon. Hello? May kausap po ba ako? Amen. Sige po, bato-bato sa langit ang tamaan. Magbago na. Amen? Yan. Kailangan ho na kung ito ay living word at ito ay aktibo, mula sa gabing ito pag-uwi natin, tayo ay magbigay ng isang commitment sa buhay
na salita ng Diyos upang sa ganoon, mabago at lumalim pa ang ating pananampalataya. Amen. Kaya nga, the Bible has supernatural power because, first point, God's words help us overcome sin. Yung pwede mong mapagtagumpayan ang lahat ng mga kasalanan o lahat ng bagay na umihila sa iyo upang magkasala sa mundong ito. Sabi nga sa Psalms 109 verse 9 to 11, how can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. Dito, paano? Paano magiging matuwid at malinis na mamuhay ang isang kabataan? Sa salita ng Diyos. Kasi nga, sabi nga dito sa verse 10, I seek you with all my heart, do not let me astray from your command. Yung hindi ka maligaw sa lahat ng mga tuntunin ng Panginoon, na kung saan, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Sabi nga. Ibig sabihin, kung ito'y itago mo sa iyong puso, ilagay mo sa iyong puso, sapagkat ito'y aktibo at makapangyarihan, lahat ng iyong ginagawa ay sinasalubong ng salita ng Diyos na nasa ulo mo at ito ay nagre-remind na parang bell, nag-a-alarm. Sasabihin niya sa iyo, iyan ay hindi angkop. Iyan ay hindi tama. Lalong-lalo na sa mga young people, paano? Kung minsan, mabubuksan nila yan. Ano yan? Mayroon akong iPhone ngayon, 15. 15 iPhone. Akala nyo, mahuli nyo ako sa mga iPhone na yan. Yung iba, wala silang Bible, pero meron silang iPhone. Gusto pa nila 15. Latest ko ba yung 15? Ako 15 4 pa yung camera Pinagsama ko kasi yung 8 at saka 7. Yan, iPhone pareho. Kaya mayroon akong iPhone 15. Kala nyo, I mean, ito ay bagay na kung saan kailangan na ang young people ay magkaroon siya ng isang matinding pagnanasa sa salita ng Diyos. Upang siya ay magkaroon din naman ng pamumuhay na malinis sapagkat ito ang umaalarma sa kanya. Umisa kasi, subukan mong buksan ang cellphone mo kung puno ka ng salita ng Diyos pagkatapos mayroong magpapap na yung mga sasabihin niya, ito, online casino, ayan. Online sabong. O kaya naman ay biglang may lilitaw na mga panonoorin. Ayan. Kasi ang mga kabataan ay curious Ibig sabihin, lahat niyan ay binubuksan Pero kung puno ka ng salita ng Diyos, sapagkat ito'y aktibo at makapangyarihan, iiwasan mo yan. Alam mo na hindi nakakabuti yan. Maraming nasirang buhay sa kasalukuyan sa mga lumalabas na ganoon. Kaya mahingat po tayo, sapagkat young people are prone to commit more sin because they are young and curious about many things. Yung kakaiba, pag nakitang kakaiba, parang bala mo pangilikit tiyan din ang young people. Kayang kita. Yung eager siya na gusto niyang masubukan. Kasi nga, adventurer sila. Yet, if they cherish the word of God in their hearts, they will live a life purity according to God's. Yung according to God's word na kusana, sabi nga ng salita ng Diyos, according to God's word. Sigurado, mayroon preno. Pero kung hindi lang young people, regardless of your age, the power of God's words in heart can help you overcome sin. Amen. Nakaka-overcome po ito. Namalampasan mo ang kasalanan. Kasi nagbibigay ng udyat sa bawat isa sa atin ito. Kaya nga, sa Psalms 119:33, sabi niya, direct my footstep according to your word. Let no sin rule over me. So, ibig sabihin, dinigigyan ka ng direksyon sa iyong paglakad, sa iyong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Meron kang direksyon. Tinuturo niya yung mali, tinuturo niya yung kasalanan, at tinuturo rin niya yung daan ng pagpapakabanal at yung sinisiwalat niya yung isang bagay na nagbibigay ng
kasamaan sa iyong buhay. Kaya nga, direct o ito, dinadirect o tayo. Bakit? Kasi sa bawat akbang at lakad mo, kung ang salita ng Diyos ang kasama mo, malimit na ikaw ay hindi siguradong magkakamali sapagkat ito ay napakabisa sa buhay bilang isang Kristiyano. Amen po ba? God's Word is our guide to the path of righteousness. Tandahan nun natin, guide yan. Kasi hindi lamang sa bagay na kung saan na ito ay makakatulong, kundi iyan ay magdadala ng tagumpay kapag yan ay iyong inilagay sa puso. Kaya nga ang sinabi ng binasa natin kanina, yung sabi, kailangan na maitago. Itago ito. Sabi niya, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Yung hindi ako magkakasala. Sabi nga. And then, dito pa ho, kung ang God's word is our guide to the path of righteousness, therefore, in Psalms 119 verse 105, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Sabi nga. Ibig sabihin, dito ay isang malinaw na ilustrasyon na habang pinapag-aralan namin ito, sabi nga ng ating punong pastor, ang sabi niya, di ho ba nung kapanahunan namin, ayan, kasi mga bata ngayon, hindi na alam puro electricity na ngayon at saka mga electronics. Kung minsan ilaw na lang, dumadaan pa sa, ano ba yun, yung saksakan ng USB, ilaw na lang. Noon, hindi ganon. Noon sa amin, ang mga ilaw na ginagawa, yung, ano bang tawag doon, yung parang lampara ba yun? Yung lampara. Nakakita na kayo ng kalesa? Sinong nakakakita ng kalesa rito? Parang dalawa lang yung yan, ang dami pala. Nakita nyo na yung kalesa? Sa both side ng kalesa, anong nakalagay? Parang tenga ng kabayong nakikita nila. May lampara doon. Ayan. Yung lampara naman na nung panahon na medyo malaki yon. Kaya kapag ikaw ay naglalakad, maliwanag yon. Yun ay gasera lang na paritan, ang sabi nga. Kapag naglalakad ka, ang sabi nga, kaya dito sa ating binasa, anong sabi? Your word is a lamp. Ibig sabihin, kapag naglalakad ka, kung gusto mong hindi makaapak ng masasamang material, kagaya ng kalabaw, o kaya naman kung minsan yung mga tao noon kulang ng kasilyas Ayan, ibababa mo yan upang hindi mo maapakan. Ngayon, kung gusto mo naman kasi lamp kung gusto mo naman ito na maging liwanag ng direksyon na patutunguhan mo, itataas mo yan. So dito, ang sabi nga niya, ng ating binasa, the word is a lamp for my feet, a light on my path. So maliwanag na kung saan, ayan, maliwanag na yung pupuntaan mo. Ganito ho kakapangyarihan at kabisa ang salita ng Diyos. Ito ay nagdadala ng buhay, amen. At nagdadala pa ito ng proteksyon. Kasi kung wala ito, wala kang proteksyon. Baka sa paglalakad mo, maulog ka pa sa kanal. O kaya naman, matapilok ka pa, may mga butas na daraanan mo. Subalit, ito ay nagdadala pa ng proteksyon at ikaw ay inaakay sa landas ng katwiran. Amen! Kaya kung ganoon, ang salita ng Diyos, kinakailangan ito ay ating mahalin, kailangan na ito ay paalagaan natin. Alam niyo po, dati yung mga Kristiyano ay malimit na napakahirap na magkaroon ng isang Biblia. Pero ngayon, hindi na. Kung minsan, 6 yung Bible niya, hindi naman niya nababasa kahit isa. 6 nga, naka-display. Ginawa nga lang niyang parang Christmas light. Pan-display na lang, o Christmas tree. O kaya naman, yung dati, malimit na, kahit na magkasira-sira ng ganito, tinitiis pa, pero ngayon, napakarami po. Iba't ibang translation ang nabibili ng mga may gustong mayroong magkaroon ng Bible. Kaya nga, tayo ay mapalad sa ating kapanahonan. At totoo na malapit nang dumating ang Panginoon.
Kaya ito'y buhos na kung saan na walang limitasyon upang sa ganoon, tayong lahat ay matuto. Kung minsan na mayroon akong napanood sa balita, ang sabi, in-interview yung isang manunulat, yung writer. Ang sabi nila sa kanya, sikat na writer ito, yung nakalimutan ko na lang, pero namatay na. Nung tinanong siya ni Mel Tiangco, sabi, hindi ko lang alam si Jessica o si Mel Tiangco, bakit po hindi kayo magsulat ng magandang balita? Ayan. Alam niyo yung sagot ng writer? Paano kami magsusulat ng magandang balita? Gusto ng mga tao, lalo na sa Pilipinas, yung masamang balita. Ayan. Kasi ang masamang balita, mabenta. Kasi nga naman noon, hindi pa masyadong ganito yung mga cellphone. Yung ngayon, mayroon ka nang mapapanood ng balita, sir. Puro dyaryo. At nag-comment itong nag-i-interview. Di ko na lang matandaan kung sino si Melo. Alam mo yung komento niya? Ganun po ba? Oo. Kaya kung magsusulat kami noon, hindi kikita yung printing, babagsak yan, sabi niya. Ba? Sinalungat naman itong nag-i-interview, ang sabi niya. Parang hindi po totoo, sabi niya. Bakit? Kasi, ayon sa survey, sabi niya, mabenta pa rin ang good news. Ay, hindi, sabi niya. Kahit saan, hindi. Puro bad news. Kapag good news ang inuna mo doon sa headline, sabi niya, hindi bibilin yan. Pero bad news, bibilin yan. Hindi ho, sabi niya. Ang tinutukoy ko, sabi niya, ang pinakamagbentang good news ay yung Biblia na sinasabi na mabuting balita. Hanggang ngayon, binibili. Kaya totoo yun. Iyon natandaan ko. Pero hindi ko lang masyadong matandaan kung sinong nag-interview. Pero yung in-interview, yun ang, oo nga pala. Ayun, nakalimutan niya yung tinutukoy niya, yung Biblia. Totoo yun. Hanggang ngayon, ito ang pinakamabentang aklat sa buong mundo. Amen. Huminto ng lahat ng mga books at nabenta na yung iba. Pero ito hindi hihinto. Habang tayo'y may buhay dito at habang ang mundo'y mundo, hindi titigil ang salita ng Diyos sapagkat ito'y buhay at aktibo sa bawat isa sa atin. Hindi hihinto ito. Ganon kabait ang Panginoon at ganon magmaal sa bawat isa sa atin. Kaya bigyan natin ito ng pagpapaalaga. Sa ibang bansa, dahil hindi nila binibigyan ng maluwag na pagbasa, underground pa, pero pinipilit pa. Pero sa atin, wala naman nagbabawal. Bakit ayaw basahin? Ito ay isang banta sa bawat Kristiyano na nasisiyaan ng diablo. Kasi alam niya, yung sandata natin, hindi natin magamit. Para tayong isang militar na may baril, hindi naman pumuputok, hindi naman nilalabas, hindi ginagamit. Ganon din ho tayo. Dito, basahin po natin, sabi nga, to overcome sin, sabi nga dito sa ating binasa, you can overcome sin by obeying God's word. Kasi nga, doon sa binasa natin, James 1:22, but don't just listen to God's word. You must do what it says. Amen. Otherwise, you are only fooling yourselves. So, dito pala, di baling niloloko ka ng ibang tao, kahit hindi mo pansinin, hindi masakit. Parang okay lang. Pero dito, anong sinasabi ng salita ng Diyos? Ang sabi nga dito ni James, but don't just listen. Huwag lang kayong mga tagapakinig, ang sabi ni James, ni Santiago. You must do what it says, otherwise, you are only fooling yourselves. Ibig sabihin, niloloko mo ang iyong sarili. Kung ikaw ay nakinig, pagkatapos ay lumabas sa kaliwa, aba, ang tawag sa iyo, loko-loko mo sa sarili mo. Kasi ito ang nagsabi, niloloko mo ang sarili mo. So anong dapat mong gawin para hindi mo niloloko ang iyong sarili? Ito ay ipamuhay natin, huwag nating hayaan na pumasok sa kanan at lalabas lang sa kaliwa. Kundi ito ay ipamuhay mo, i-demonstrate mo, ipakita mo, at ito ay isilid mo sa iyong puso at sa iyong buhay. Ito ang ilakad mo bilang isang Kristiyano. Sa ganoon,
hindi mo niloloko ang iyong sarili at ikaw ay lumalago doon sa iyong pananampalataya. Amen! You can at ang pangalawa, you can overcome sin by obeying God's word. The Bible has supernatural power because God's word train us to be righteous. Ito po pala ay sinasanay tayo eh. Ang salita ng Diyos ay may dalang pagsasanay na tayo ay maging matuwid. Kung sa training ng mga physical na training, meron din pala tayong mga spiritual training na dapat gawin kasabay ng physical training. Sa ganoon, tayo ay maging malusog sa pangangatawan at malusog pa ang ating spiritual na pamumuhay. 2 Timothy 3:16 and 17. All Scripture is God-breathed and is used for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may thoroughly equip for every good work. Para maging equip ka sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, ito ang magiging mitya. Ito ang tutulak sa iyo o magsasanay na makagawa ka ng mabuti. At hindi ang iyong sarili na pinipilit mo lang, kundi nakakakuha ka ng mga thoughts, ideas, at command ng ating Panginoon. Ito'y magamit mo. Saan mo magagamit? In useful for teaching. Sa pagtuturo. Paano mo tuturuan ng isang tao kung wala ka namang alam na ituro sa salita ng Diyos? Amen? At paano, at dito, yung rebuking, yung ginagamit dating pangsaway. Malikar yan kasi ganito, yung parang sarili mo lang na ideya. Pero sabihin mo sa akin, malikar yan kasi sinasabi ng salita ng Diyos, ayon sa sulat ng Diyos, o ayon sa salita ng Diyos, ganito kasi ang sinasabi. Yun ay pwede mong magamit. Amen. Pero sa iyong sariling kuro-kuro, aka-aka, yung mga inisip ng Japan, kuro-kuro, aka-aka. Ayan. Hindi ka paniniwalaan. Sapagkat ito ay tunay nga na nagmumula sa salita ng Diyos. And rebuking, sabi niya, pwede mo siyang sawayin. And then, correcting. Yan. Ituwid. Pwede mo rin siyang ituwid kapag siya'y nagkakamali. And training in the righteousness so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Amen. Kumbinsido po ba kayo? Amen. Yes. Kasi ito ay mga bagay na nangyayari sa totoong buhay natin. Kung tayo'y kulang sa salita ng Diyos, parang hindi tayo equipped at kulang tayo sa kaalaman sa salita ng Diyos, kumisan tayo ay nagiging dungo, timid, or fear, na kung saan ito ang inaharap natin. Subalit kung ikaw ay mayroong karga na salita ng Diyos, siyempre, ikaw ay kumpiyansa sa iyong sarili at kaya mong ipagtanggol sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ganyan po kaimportante ang salita ng Diyos. And then John 17:17 ang sabi, ito ho ay nakapagbibigay ng paglilinis. Sanctify them by the truth. Your word is truth. So, totoo ang salita ng Diyos. Kaya ito ay nakapaglilinis sa ating budhi. And Romans 15:4, for everything that was written in the past was written to teach us. So, sabi ni Pablo, lahat ng nasulat dito at lahat kahit na isa at hindi man natin sinusunod lahat ng nasulat, subalit ito ay nagdadala ng pakinabang. Amen. Kasi kaya ako sinasabing hindi natin lahat tinutupad o ang lahat ng nakasulat. Siyempre, yung mga nangyari sa lumang tipan na kung saan kagaya ni Judas, siya ay nagpatiwakal. Magpapatiwakal ka ba? Gagawin mo ba yun? O kaya naman sa paghahandog ay naghahandog sila ng dugo ng baka, dugo ng batibot. Ginagawa pa ba natin yun? Hindi na. Amen. So, pero ito ay nakapagbibigay ng pakinabang kung papaano ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa panahon na sila'y nagsasakripisyo. Ngayon, tayo nagdadala ng sakripisyo ayon sa ating pinagpaguran, ayon sa ating kinita sa pamamagitan ng pinansyal. So, ito ay pakinabang pa rin. Amen.
hindi nawalan ng pakinabang kahit hindi natin sinusunod lahat ng nangyayari dito. Subalit, ang mga bagay na ating nababasa ay nagtuturo sa atin kung ano ang dapat mong gawin doon sa nangyari noong panahon na yon at sa panahon na pangkasalukuyan. Amen. Wala hong nasasayang at hindi siya nagiging isang salitang bahug lamang na walang pakinabang sa bawat isa sa atin. Kaya nga, anong sabi nga? In the scripture and the encouragement they provide, we might have hope. Excuse me po. At nagbibigay ng pag-asa. Amen. Dito bawat isa sa atin, hindi lang sa, so that through the endurance taught in the scripture and the encouragement they provide, we might have hope. Ang pag-asa na ating inihintay ay base doon sa ating binabasa. Ito, sinabi ng Panginoon, hindi niya ako iiwanan hanggang sa dulo ng mundo. Pag-asa yun. Kung minsan ay nanghihina ka, sa tingin mo sa iyong sarili, di mo kaya, ako'y nag-iisa. Subalit, dahil sa salita ng Diyos, alam ko, Lord, pinalalakas mo ko, pangako mo, hindi mo ko iiwanan hanggang sa dulo ng mundo. Ika nga, hindi naman kailangan na sasabihin mo sa demonyo. In verse 13 of the scripture, hindi, salita lang ng Diyos na ilalagay mo sa iyong puso at ipamuhay mo, mayroon ka ng sandata na ihaharap sa diablo. Amen. Hindi naman kailangan tandahan mo lahat ng verse, ng chapter, kundi ito ay nasusulat. Kapag nasusulat at sinabi mo at binigkas mo, alam ng demonyo na kung saan kapag sinambit mo ang salita na nasa puso mo, alam niya na pinamumuhay mo yon. Kaya kung minsan, hindi kanya kaya. Amen. Nag-a-attempt man siya, pero alam mo yon sapagkat pinamumuhay mo at yon ay sinabi at nalam mo sa isip mo na kung saan yon ang pinangawakan mo, siya'y napapalayo sa iyo. Kaya hindi siya magtatagumpay. Amen. Kaya napaka-importante po. And the more you study God's Word, the more we behave in a righteous manner. Tandahan po natin. Anong sinasabi? The more you study God's Word, the more we have in a righteous manner. Ano ho? Bakit? Paano yon? Sa disiplina, kung paano na tayo ay sinabi ng Diyos na sa kanyang salita, ang nagpapakataas ay parang ambog na binabagsak. Subalit ang mga nagpapakumbaba ay binibigyan ng karangalan at tinataas ng Diyos. Amen. So mga salita ng Diyos. Ngayon, mamumuhay ka ngayon in the right manner. Hindi ka namumuhay na sabi ng mga taga-Kapampangan, kasaligoson na nini. Lalo yan po itang saligoso. Hindi, sa mga Tagalog, yung ano yung saligoso, yung parang yung magulo, yung walang direksyon, yung malikot, sobrang yung wala sa patuluan. Alay kay patuluan. Kapag sinabing saligoso, yun. Pero dito, hindi mangyayari ito kung ikaw ay puno ng salita ng Diyos. Nagiging pino ang buhay mo. Una, nagiging magalang ka, nagiging mapagkumbaba ka, at kung minsan ay meron kang narinig na masakit o binabastos ka, hindi mo pinapatulan. Ngumingiti ka lang. Lagi mong alam mo kapag ikaw ay malalim sa salita ng Diyos, kapag ikaw ay binubuli at kinukutya, may rung kang ilalaban doon. Ano po ang ilalaban mo? Sabihin mo sa salita ng Diyos, sasabihin, ang kagalakan ng Diyos ay nasa akin at hindi pwedeng itong agawin. Smile. Ay, nagsasalita siya ng pangit, smile lang. Anong mangyayari? Mabubwisit siya sa kanyang sarili, aalis yun. So, aktibo kasi ang salita ng Diyos. Amen. Makapangyarihan siya. Kaya nga, hindi mo pwedeng sapawin ng salita ng Diyos. Hindi ka magtatagumpay. Kapag ikaw ay namuhay doon sa isang pamamaraan kung paano mo ilalagay ang iyong sarili. Romans 15:4, ano sabi? For everything that was written in the past was written to teach us, so that through endurance taught
in the Scripture and endurance they provide, we might have hope. Yun ang nagdala. Kaya nga, the more you study God's Word, the more we behave in righteous manner. The Bible has supernatural power because God's words bring prosperity and success. Hallelujah! Ito ay isang bagay na kung saan mula sa Old Testament sinabi rin ng ito'y nabanggit sa Deuteronomy kung paano na ikaw ay mayroong kapangyarihang able na kumita ng pera at tandahan mo kapag ang salita ng Diyos ay nilagay mo sa iyong ulo, kinwintas mo, pagkatapos nga ay daladala mo, habang naglalakad kayo ng anak mo, tinuturuan mo, habang ikaw ay nagpapainga, ay sineshiran mo, habang kayo'y kumakain, binibigyan mo rin siya kung paano gagawin niya na pagpapasalamat sa Diyos, iyan ho'y pakinabang. Amen. Tingnan nyo, ikumpara ninyo sa mga batang hindi naturuan ng ganyan at ang batang naturuan at saka hindi naturuan. Yung batang naturuan, hindi matigas ang ulo. Yung wag, ganun lang sabihin mo, wag na yan. Pero yung hindi naturuan, wag. Mangaragul na kakumbulan pong maragul ka mata, ala pa rin. Bakit? Hindi sila naturuan ng salita ng Diyos. May kausap ka, may buka milukas sa saya, may bung mo na yung barugan, ale. Kasi bakit? Hindi siya naturuan. Ako meron ako nakikita gano'n, kumisan ako pang nahiya eh. Halimbawa, bumisita ka sa bahay, pagkatapos hindi, may bug ka pang ikapang, o tikapang marinin eh. Maririne ko. Bakit kaya? Kasi nga ho, nasa right manner ka, na kung saan sila ay hindi pa naatiran ng salita ng Diyos, kaya yung buhay na pamamaraan nila ay magulo. Pero tayo, na ginamit natin ang salita ng Diyos, alam mo, disiplinado ang mga bata. Pag may bisita, nakaupo lang yung mga bata, hindi sila nag-iingay, alam nila may bisita. Umbisan yung kapatid niya, marinig niya na nag-iingay, huwag kang maingay, may bisita si mama. Oh. Disiplinado sila. Mayroon nung pagkaiba. Kaya hindi mo maitatwa na ang salita ng Diyos ay mayroong success na dala sa pamilya. At hindi lang yon. Ito naman ay tingnan natin sa prosperity. Yan, sa Joshua. Makita ho natin dito. In the book of Joshua 1:8, sabi nga, study this book of instruction continually. Ano ho yung utos dito? Yung aralin mo ang aklat na ito ng kautusan na isang araw lang. Meron po ba mga kasulat na ganon? Continually. Ibig sabihin, hindi sinabing, study this book of instruction tonight. Hindi ganon. Tomorrow, hindi ganon. Ang nakalagay ho riyan, continually. Ibig sabihin, walang hinto, walang patid. Kahit anong oras, kahit araw, kahit gabi. Walang hinto. Dito, sinabi lang kaya sabi nga, meditate on it day and night. So, anong ibig sabihin ng meditate it day and night? Meaning, you study this book within 24 hours. Amen. Yung day, 12 hours. Yung night, 12 hours. Equivalent of 24 hours. Kaya kapag ikaw ay nagising, pinapanalangin ka ng Panginoon, kung sasabihin niya na magbasa ka, ito ang maganda rito eh. Halimbawa, hindi ka makatulog. Yan. Kasi yung may mga iba kung minsan dati, salamat sa Diyos at hindi na kami tinatawagan ng mga ibang miyembro na kapag sila ay hindi makatulog, sabi nila mayroon silang insomnia. Pag-pray niyo po kami, pastor. Insomnia, mayroon akong insomnia. Sa totoo po, hindi totoo yun. Dinadaya kayo ng kaaway. Kapag hindi kayo makatulog bilang isang Kristiyano, may pinagagawa ang Diyos na magbasa ka ng salita ng Diyos at manalangin. Hindi mong Kenny, hila mong mamasahan po ang manalangin. Uulitin ko, baka hindi narinig ng banda rito. Kailangan malakas. Kailangan malakas ang sasabihin ko. Kapag hindi tayo makatulog, huwag nating ayahan na hindi tayo magbasa ng salita ng Diyos at manalangin. O yun, may garabyado na rin kita. Alam niyo po,
Napakasaya ng maging Kristiyano at kung tayo ay nakakatupad doon sa salita ng Diyos, tayo ay namumuhay na walang alinlangan at wala tayong takot. Kahit anong nangyayari sa ating kapaligiran, sapagkat pinamumuhay natin ang salita ng Diyos, tayo'y kumpiyansa. Secure tayo. Bakit tayo secure? Sinabi ng Diyos eh. Ano man ang mangyari, hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. At sinabi rin ng sulat na to, magkakagera, magkakalindol, magkakagutom, at lahat ng bansa ay mag-aagawan. Sinabi niyang salita niya eh. Ngayon, kung nangyayari ito, bakit ka matatakot? At sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sapagkat umpisa pa lang yan. At kailangan mangyari. Kasi ikaw naman na takot sa nangyayari dahil totoong mayaman ka at marami kang ari-arian, ayaw mong matuloy kasi nga ikaw ay natatakot habang ikaw ay nag-e-enjoy sa kayamanan mo. Pero ang sabi ng Panginoon, dapat lang na mangyari, umpisa pa lang yan. Parang pinipigilan mo ang pagdating ng Panginoon sapagkat hindi ka nagpapasalamat o hindi ka kontento o wala kang kapanatagan sa puso dahil hindi mo alam ang salita ng Diyos. Kaya nababagabag ka. E di, para hindi ka mabagabag, gamitin mo ang kayamanan mo para sa Panginoon. Amen. Hindi ka mababagabag noon. Kahit anong dumating, anong mangyari. Kaya lang, kung minsan, parang mismo tayo, pinipigilan natin dumating ang Panginoon. Alam niyo kung minsan na, Lord, sana po namigigihera ka rin bangka nito. Sabi ng Panginoon, kailangan mangyari ito. Alam niyo po, kung tayo manalangin para sa doon, Lord, ano man ang nangyayari, alam namin, ang pag-iingat mo sa bawat isa sa amin ay aming makakamtan sapagkat nangako ka na hindi mo kami pababayaan. Amen! Kaya nangyayari man yun, wala kang takot o wala kang bagabag sapagkat alam mo na mangyari yun at ang pag-iingat naman ng Diyos ang siyang sumasa iyo. Amen! O yun, Psalm 91. Kaya dapat to, bawat isa sa atin, ganoon ang ating kaisipan sa salita ng Diyos upang sa ganoon mag-enjoy tayo. Amen? Kaya dito, what we always feed in our mind, what we are empowered to do. Sabi nga dito, God wants us to study and meditate His Word day and night to nourish our mind so that we will be empowered to obey Him. Yes, of course, which will bring us success and prosperity. Ang sabi nga niya, obey and everything written in it, only then will prosper and succeed in all you do. So, anong ibig niya sabihin? Sinabi ba niya na hindi mo i-obey yung iba, yung Psalm? Hindi. Obey, sabi nga, kailan? Obey everything. Wala kang iiwan ni katiting. Obey everything. Wala kang hindi gagawin everything because even katiting gawin mo pa rin. Amen. Kailangan po everything kaya walang katiting na maiiwan. Kasi yung kabuuan ang ninanais ng Panginoon. Only then will you prosper and succeed in all you do. Bakit sinabi ng Joshua ito na kanyang sinulat? Sapagkat nung panahong yon, namatay si Moses. And then, iiwanan ng Israelita. At the count of yung total count number ng mga Israelita ay almost 2.5 million. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung paano pamunuan ng matitigas na ulong Israelita na yung mga nauna ay namatay na yung matatanda sa pababalang ng 20 ang hindi namatay. Pero siguro, doon sa nakita ni Joshua, takot na takot siya kasi nanalangin siya at umingi ng sa Panginoon. Anong sinabi ng Panginoon? Sige, ganito ang gawin mo. Basahin mo araw at gabi, paglinilayan mo ang salitang ito. At sa ganoon, ikaw ay guminhawa. Kaya nga, gusto niyo pong guminhawa? Yung iba ayaw nila. Dito na lang ako kasi gusto lang guminhawa nila. Kung gusto niyo guminhawa, magnilay-nilay kayo sa salita ng Diyos at ito ay i-meditate. Yung nilay-nilay, i-meditate. Yung wala akong makita kasing nagme-meditate ng juicy rito . Yung nilalasaan.
Alam niyo ba yung meditate ay ang sabi nga ni Pastor na yung bulong-bulong ka, bulong-bulong. Yung kapag ikaw ay mayroong karamdaman, pinagbubulong-bulong mo ito, sasabihin mo, umalis ka diyan Satanas sapagkat ang aking Diyos ay ako ay pinagaling niya. Sinabi niya sa kanyang salita sa aklat ng Isaiah. Bulong-bulong, bulong-bulong yan. Yan ang ibig sabihin ng meditate. Kaya nga, kung wala kang matandaan sa mga salita ng Diyos, paano mo ito i-meditate? Ano ang ibubulong mo? Yung, ay Diyos, Lord, ano na naman yan? Instead na magreklamo ka at magtanong sa Diyos, kung ikaw ay puno ng salita ng Diyos, ang mga salita niya at pangako ay i-remind mo ang Diyos at ang Diyos ay natutuwa. Yan po ang ating Panginoon, yung nire-remind mo siya. Balo na yung anak ko yung kayang karapatan. O sige, ika-arthritis, bakuna ka, lakoda na ka. O, dati yung kanyang-kanyang, timo ako, pero bila ko yan. Amen! Yan po ay biyaya ng Diyos yan. At yan ay buhay na milagro na pinapakita ng Diyos na siya ay buhay at ang kanyang salita ay aktibo at kasabay na gumagawa sa pamamagitan ng daloy ng kapangyarihan sa banal na Espiritu na sumasayo at yan ay nananasayo sapagkat ang sabi ni Pablo, do you know your body is the temple of the Holy Spirit? Nasa atin. Kaya iyan ay buhay. Tinuturuan tayo ng Panginoon sa lahat ng kanyang salita kung ano ang ninanais na ipagawa sa bawat isa sa atin. Dito, sa Psalms 1, verse 1 and 3, great blessing belong to those don't listen to evil advice. Huwag ko kayong maniwala sa mga aka-aka ng mga bagay na iyan na hindi pakinabang sa iyong pagkinig na kusan. Who don't live like sinner, sapagkat yan ay sa mga taong masasama lamang. And who don't join those who make fun of God. Instead, they love their Lord teachings and think about them day and night. Amen. Day and night. So 24 hours yan. So they grow strong like a tree planted by stream, a tree that produces fruit when it's yield and as leaves that never fall. Everything they do is successful. Yan ang sinasabi. Kaya nga, ang isang tao na mapagbasa ng salita ng Diyos ay inalintulad sa isang puno na nakatanim doon sa tabi ng batis na hindi natutuyo. Dumating man ang tagtuyot, siya ay sariwa at namumunga at siya ay malakas at masagana ang kanyang buhay. Sapagkat puno siya ng salita ng Diyos na kung saan ang bitamina na kanyang daladala ay salita ng Diyos na napakalakas, na aktibo at makapangyarihan sa kanyang buhay. Kaya nga, great blessing are given to those who always listen and obey God's words. Sino ang binibigyan ng biyaya, ng malaking biyaya ng Diyos? Yun lamang, listen and obey God's word. Yung tumutupad ng salita ng Diyos, nakinig, pagkatapos isinapuso, at pagkatapos isinapuso, pinamuhay, at pagkatapos nito, siya ay nanagumpay sapagkat daladala niya ang salita ng Diyos. Amen! Napakasarap ng salita ng Diyos. Amen! And lastly, the Bible has supernatural power because God's word is the power to refute Satan's lie. Let us learn from the story when Jesus was tempted by Satan and defeated him by using the scripture. Dito, alam nyo ang kwentong ito. At alam ko na sapagkat ang kwentong ito nung ating Panginoon, siya ay nag-ayuno ng 40 araw na kusyan na siya hindi kumakain. Sabi nga, at babasahin ho natin, sabi sa Matthew 4:11, 1-11 pala. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Na kung saan na siya nagutom, the tempter came to him and said, if you are the sons of God, tell this stone become bread. So, Jesus answered, it is written, man shall not live alone on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Amen.
Ano ang ginawa ng ating Panginoong Yesus bagamat siya ay 100% human at ng panahon yon, na siya ay nakaranas din ng taggutom. 40 days and 40 nights siyang hindi kumakain. At ito namang si Satanas dinapit at sabi niya, kung ikaw ay totoong anak ng Diyos. Ibig sabihin, alam niyo kung minsan ang demonyo, pinapaalala niya sa atin kung ano ang identity natin. Totoo ba na anak ka ng Diyos? Sabi ganon. Pero dito, anong sinagot ng ating Panginoon? Ang sinagot ng Panginoon. At bakit hindi sumunod ng Panginoon? No, pwede naman, makapangyarihan siya, pwede naman, gutom siya, pwede naman niyang gawin tinapay. Alam niyo po, kaya hindi niya sinunod. Kasi kapag sumunod ang Panginoon sa demonyo, parang mataas at superior ang demonyo. Kaya kung minsan tayo, ganun din eh. Pag tinempt tayo, huwag tayong susunod. Kasi nga, kung sumunod ang ating Panginoon, kaya naman niyang gawin, ibig sabihin, nagpasubmit siya. At siya ay inutusan ng demonyo. Amen? Pero, anong sinabi ng Panginoon? Ngayon, siya'y binalikan ng Scripture, ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi nga ng ating Panginoong Yesus, it is written, man shall not live of bread alone, but in every word comes from the mouth of God. Then, the devil took him to the holy city, and he had his stand on the highest point of the temple. If you are the sons of God, inulit niya ulit, he said, throw yourself down, for it's written, he will command his angel concerning you, and they will lift up in their hands. Anong ginamit dito ni devil? Nakasulat, sabi niya. Ibig sabihin, itong si demonyo, alam niya lahat ito. Nakasulat, sabi niya, nakasulat. Kung ikaw ay magpatiulog, ang mga anghel ng Diyos ay sasalo sa iyo, sapagkat ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka pababayaan. May sinagot na naman ng Panginoon. Ano sinagot ng ating Panginoon dito? It is written, sabi nga, throw yourself down, for it is written, he will command his angel concerning you, and he lift you up in their hands. Sabi nga, so that you will not strike your foot against stone. Jesus answered him, it is also written. Ayan. Kasi, ano ang sinabi ni devil sa kanya? It is written. Sumagot ba ang Panginoon na, hindi nakasulat. Anong sinabi ng ating Panginoon? It is also written. Amen? So kung babasahin natin ito, may laman. Anong sabi ng ating Panginoon? It is also written. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus. So, siya ay nagbato ng salita na nanggaling dito at ginagamit ng demonyo na kung saan sama-sama ang salita ng Diyos. Pero anong sinabi ng ating Panginoon? It is also written. At ito naman rin ay nakasulat. Do not put the Lord your God to the test. Again, the devil took him to a very high mountain and show him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Jesus said to him. Hindi na, ginamit na ang authority dito ng ating Panginoon. Hindi na sinabi yung salita ng Diyos. Kasi nga, hindi umubra sa 3 rounds ang demonyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngayon, ano na ang ginamit ng Panginoon dito? Yung personal na authority ang ginamit niya. Anong sabi niya rito? Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Anong sinabi niya? Yung kapangyarihan na sabi niya, nakasulat ang sabi niya sa demonyo. Kaya kapag tayo ho ay inaatake ng demonyo, lumayo ka sa akin, demonyo ka. Sulat. Ayan. Sa dugo ni Kristo, sa dugo ng aking Panginoon, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na sumasa akin, ayon at nakasulat sa 1 John 4:4. Ayan. Higit na makapangyarihan ang kapangyarihan nasa sa akin kaysa kapangyarihan ng mundo at ikaw yon. Kaya wala kang magagawa. Nakasulat. Amen? So, yan po. Bakit? Mayroon tayong matalim at mahabang espada na lumalaban sa demonyo. Amen? Satan will pervert God's word, tempt and deceive us, so we must study it more thoroughly and learn it by heart. Na kung saan, dito ang sabi, si Satanas sabi nga, pinipervert niya ang salita.
kumisan narito at pinipervert niya. Subalit, ingi ka ng gabay at kapangyarihan sa banal na Espiritu, kailanman hindi magwawagi si Satan. Amen! Kaya, paggising mo pa lang, apakan mo na siya. Ilagay mo sa ilalim ng iyong paanan. Lagi mong sabihin, igit na makapangyarihan, kapangyarihan. At ngayon, inuutusan kita. Sa buong maghapong ito, ikaw ay sa ilalim ng aking paanan. Wala kang magawa sa akin. Sapagkat pinapakawalan ko ang espiritong makapangyarihan na ang banal na espiritong siyang manguna sa akin. At tinatalian kita, ayon sa sulat, Matthew 16, verse 18 and 19. Ayan. Bakit? Tinali siya ng mga anghel sapagkat tinali mo siya. Ano man ang talian mo sa lupa ay tatalian sa langit. Ano man ang pakawalan mo sa lupa ay pakakawalan sa langit. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Malinaw po ba ang salita ng Diyos? Amen! Yes, of course, Isaiah 54 verse 17, no weapons forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuse you. This is the heritage of the servant of the Lord, and this their vindication for me, declares the Lord. Anong sabi? Vindication for me. Ibibindicate ka ng Panginoon. Amen. At dito, sabi niya, i-refute. Huwag tanggapin, pasinungalingan ang lahat ng binabato ni Satanas sapagkat sasabihin mo, tapos na ang lahat to the cross of the Calvary sa pamamagitan ng aking tagatubos na si Kristo na siya'y buhay at makapangyarihan. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dila at magsasabing siya ay Kristo at Diyos at tagapagligtas. Ganun lang. Yari na siya. May kutsiya. Amen. Yung sabi ko rin kana akong sino po yung naglalaro ng dama rito? Kapag nakakutsi, alayang tira. Amen. Yung marunong magdama, ikutsi may galo. Alayang galo, alayang tira. Kumbaga sa chess, ano siya? Checkmate. Yun ang gawin natin upang sa ganoon, lagi tayong magkakaroon ng matagumpay na lakad sa harapan ng Diyos sapagkat ang salita niya ay ating ginagamit. Amen! Ephesians 6:17. Sabi nga, take the helmet of salvation and the sword of Spirit, which is the word of God. Alam niyo po, dinagdag ko lang ito sa Jeremiah 23:29. Ang ganda. Ayan, sa Jeremiah 29:13, ito sabi nga, sword of the Spirit, which is the word of God. And then, sa Jeremiah 23:29, sabi nga, God compares His word with fire and with a hammer that breaks a rock in pieces. Nothing can withstand the power of the word of God. No obstacle, no matter its size. Amen. Kahit gaano kalaki, kayang basagin, kayang tupukin ng salita ng Diyos. Amen. Therefore, kung ganun ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, lagi nating gamitin ito, kapatid. Sapagkat napapanaw na upang tayo ang umatake kay Satanas at huwag nating hintayin na tayo'y kanyang atakiin. Amen! Kasi huwag mong hintayin na ikaw ay atakiin para sa ganoon. Hindi ka lalagyan ng karamdaman o anumang problema. Kundi lagi mo siyang atikiin kada araw paggising mo pa lang. Paggabi, pagtulog mo, sasabihin mo, tinatalian kita at hindi mo ako pwedeng istorbohin sa pagtulog ko. In the name of Jesus. Ibig sabihin, gapos siya at hindi ka pwedeng managinip ng bangungot o anumang masasamang panaginip o bagay na kung saan na mag-iistorbo sa iyo. Amen! Anuman ang sabihin mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay mangyayari, kapatid. Sapagkat to, buhay ang salita ng Diyos. God's word is our powerful weapon to overcome our enemies. The more you study and meditate on God's word, the longer and stronger your sword will be. Amen! Ganun pala yun eh. Kung kailan tayo dumarami at ginagamit natin ang salita ng Diyos, hindi lang si Fernando po ang nagbigay ng yung panday at umaba, kundi ang salita ng Diyos ay totoong mahaba,
kapag ikaw ay maraming alam at kapag iyan ay ginamit mo at pinamuhay, isang ampas mo lang, wala na ang kaaway na si Satanas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sapagkat the more you study, the meditate of God's Word, the longer and stronger your sword will be. Amen. Hindi siya makalapit. Hallelujah! Hindi makakalapit. Siyempre, tayo ay may alam. Kaya nga po, tayo po'y mag-review the living Word of God. The Bible as supernatural power because God's Word help us overcome sin. God's Word train us to the righteous. God's Word bring prosperity and success. And God's Word is the power to refute Satan lies. And last verse, Isaiah 55 verse 10-11, ang sabi ho, as the rain and the snow come down from the heaven, and do not return to it without watering the earth, and making a bud and flourish, so that it yields seeds for the sower and bread for the eater. So is my word that goes out from my mouth, it will be returned to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Ibig sabihin yan, kung papaano, sabi niya, na ang amog ay bumababa at ang yelo, ang niebe, at dinidilig ang lupa. At pagkatapos diligin ng lupa na mayroong pagpapala, ng lahat ng itinanim ay tutubo at mamumunga upang makain ng kanyang mga anak. Gayon din naman ang aking salita, na kung saan kapag sinabi mo at ginamit mo, hindi babalik sa Panginoon na hindi natupad sa buhay ng mga naniniwala at nananampalataya. Amen! Hindi babalik ang sabi ng Panginoon, kundi ito ay mangyayari. Woo! Hallelujah! Kaya nga po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. The Word of God is a living, active. Believe it. And it will definitely fulfill the purpose God has given you. Kapatid, andahan mo, iyan ay mangyayari kung ikaw ay maalam at ipamuhay mo, sundin mo ang utos ng Diyos at ang salita niya. Ito ay magdadala ng pagpapala, kalakasan, mahabang buhay, at puno ng biyaya, puno ng kagalakan. Kailanman hindi ka kayang itumba ng kaaway sapagkat may problema man yan, kaya mong sagupain at lampasan at hindi mo tatambayan sapagkat ang salita ng Diyos ang dala mo. Kaya sa gabing ito, sana bawat isa, ang salita ng Diyos ay ipamuhay natin at ito'y dalhin natin at sabihin natin ang magandang balita ang daladala natin para sa ibang tao, para sa naman sila ay makasama natin sa buhay na walang hanggan. Amen! Sige po.